Sige po, tayo po ay magpapasimula na sa ating gawain. Nandito na si Pastor Claude. Actually, kanina pa na-restore ay naghihintay lang po ako ng isang makakasama, ng isang magjo-join. Dahil nandito na si Pastor Claude at nandito naman si Princess, tayo magsisimula na sa ating pag-aaral. Magandang gabi ulit, Pastor Claude. Nawa ay maayos ang iyong kalagayan dyan. Ayan, meron ako. Ayun, magandang gabi, Tess. Napadaan ka. Congratulations. Graduate na pala si Von. Salamat at biyaya ng Panginoon, no? Okay. Sige, tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Sa gabi pong ito, ipagpapatuloy natin ang ating nabinbin na aralin kagabi. At tayo nga po ay nasa chapter 42. At kagabi natalakay natin ang introduction at saka ang verses 1 and 2. Tonight ay didiscuss naman natin ang verses 3 and 4. Dalawang verse lang po dahil alanganin hindi masyadong magkatugma ang tema. Okay. Magandang gabi at Alma sa inyo pong lahat dyan. At nawa nga po ay magkakasama ang buong pamilya na nanood, nakikinig ng ating daily devotion. Pagtiyagaan po natin kahit bumabagyo, kahit malakas ang ulan, ay tayo po ay magpatuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. Magandang gabi, Sir Irene, at syempre kay Pastor Nanding. Salamat po muli, Pastor, sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Bilang pagkasimula po, samahan po ninyo ako sa ating sama-samang panalangin. Pray po tayo. O Ama naming Diyos na tunay na mabuti, tunay na dakila sa lahat, tunay na mapagmahal at nagkakalinga sa amin. Salamat pong muli, Ama, sa pag-aaral na ito, sa ibinigay mo sa aming panahon upang kami makapag-aral ng iyong mga salita. Ama, amin pong tinatagubilin sa iyo ang lahat ng ito. Pagpalain mo po ako na makapagturo ng maayos, makapag-discuss sa gabi pong ito, at ang mga taong makakasama namin, Panginoon, na magjo-join sa gawain sa gabi ito, ikaw na po ang magpala sa bawat isa. Ikaw po ang gumabay, magbigay ng kaalaman at bukas na puso't isipan sa bawat isa. Mapapurihan ka namin, Panginoon, sa gawain pong ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so salamat pong muli. Nandito si Ate Josie. Ate Josie Perillo, salamat. Magandang gabi. Salamat sa iyong pagsama sa ating pag-aaral. Okay, so gabi nga ay nasimulan natin ang chapter 42 at natalakay natin ang verses 1 and 2. So basically, ang kabanata po natin tumutukoy sa mga propesiya ng pagdating ng Mesiyas o ng Panginoong Hesus. O binabanggit doon sa verse 1 na siya ang lingkod na hinirang ng Panginoong Diyos. At ang lingkod na ito ay pinili, kinalugdan at nagbinuhusan ng kaniyang banal na spirito. O sinatawag nating anointing. Sabi sa verse 1, kahapon, sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Ang talatang isa ay tumutukoy sa pagtawag at pagtatalaga sa lingkod ng Diyos na alam nating lahat na tumutukoy sa Panginoong Hesus. Ang lingkod na ito ay pinili at lubos na kinalugdan ng Diyos. Ibinuhos ang kanyang espiritu at ang layunin ng Diyos sa kanyang lingkod ay magpairal ng katarungan sa mga bansa sa mundo. Ito ay nangyari o naisakatuparan sa panahon ng naisilang ang Panginoong Hesus. So, yun yung pagtawag sa kanyang lingkod o tinatawag natin sa English na servant. Ang kabanata nga pong ito ay naglalaman ng isang awitin na tinatawag na the music of a servant or the servant's music. Yan, mga awiting papuri na tumutukoy o ginawa ng mga lingkod ng Panginoon. Sa talatang 2 naman, ang sabi dito, hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Ang talatang 2 ay tumukoy naman sa katangian ng lingkod na itinalaga ng Diyos. Sa biblical na kasaysayan or biblical history, nakita natin ang ugali at pamamaraan ng Panginoong Hesus bilang Diyos at tao. Sa ating kapanahunan, maaari natin itong ilapat sa buhay ng mga pinili at itinalagang lingkod ng Panginoong Diyos, ang mga pastor at itinalagang tagapaglingkod sa iglesia. Okay. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat. At
mukhang okay na ang iyong shift ng trabaho. So makaka-join ka na uli sa ating pag-aaral. Salamat kapatid. Nawa ay maayos ang inyong kalalagayan diyan sa lugar ninyo na iyan. Okay, si Irene din ba ito yung Diaz Mami Ay? Ayan, I think si Irene din ito. Ano? Ayan. Okay, sa talatang 3 na ating talagang talakayin sa gabing ito po ang sinasabi. Ito'y pagpapatuloy siyempre ng verses 1 and 2. At ang sabi dito, ang marupok na tamboy, hindi niya babaliin. Ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ang kaniyang paiiralin. Ang talatang ito ay bahagi ng propesiya ni Isaias tungkol sa lingkod ng Panginoon na karaniwang binibigyang kahulugan bilang isang propesiya na naglalarawan sa pagkatawag o pagbaba ng Panginoong Hesus dito sa lupa bilang Mesiyas o tagapagtanggol. O yung sabi nga natin kagabi, the anointed one or pinili, itinalaga ng Panginoong Diyos. Muli po yung salitang the anointed one, the Mesias or Messias or Christ or Christos, ito ay pangkalahatang katawagan sa Panginoong Hesus. And there is no way na ito ay related doon sa simbahan na Jesus the Anointed One. Po, totoo na si Jesus ang the Anointed One, pero yun pong simbahan na JA1 ay no comment na lang po. Magtanong na lang po kayo secretly or privately kung ano yung tumutukoy sa simbahan po na ito. Okay? Yan. Ang talatang ito ay nagsasalita sa pagiging mahabagin at maawain ng lingkod ng Diyos na nagbibigay diin sa kanyang banayad na pakikitungo sa mamahihina at sa mga marurupok o medyo malambot ang damdamin at pwedeng sumuko, pwedeng bumagsak. Sa English ay vulnerable sa lahat ng mga pagsubok o mga kabigatan. Ang talatang ito ay naglalarawan ng pagiging mahabagin ng lingkod ng Diyos na hindi babali ng basag na tambo o papatayin ang malabong mitsa. Nangangahulugan ito na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod ay nag-aalok ng kahinahunan at pangangalaga sa mahihina at madaling bumagsak. Sa halip na sirain ang mga nahihirapan o malapit ng sumuko, makakaasa sila ng pagpapalakas at pagsuporta mula sa Diyos. Yan, magandang gabi kapatid Abilina Bermejo. I'm not sure kung siya ay taga-Tagigdig, pero ito ay I think hipag ito ni Brother Edgar, no? Okay. Inilalarawan ang pagiging mahabagi ng lingkod ng Diyos na hindi babali ng basag na tampo. Ito'y nagpapakita ng pagsuporta ng Diyos o ng lingkod ng Diyos sa mga tao na mayroong mga kahinaan. Ang imaheng ginamit sa talatang ito ay nagpapakita ng ugali, ng katangian ng kanyang lingkod na ating tinutukoy o iniuugnay sa Panginoong Hesus. Ang marupok na tambo ay kumakatawan sa isang taong marupok o mahina. Iminumungkahi nito ang isang taong madaling masira at nangangailangan ng proteksyon at pangangalaga. Yun nga, yung sabi natin na vulnerable o madaling matukso, madaling bumagsak. Pwedeng sabihin masyadong emosyonal na dadala ng emosyon sa mga pagpapasya. Sa isang bahagi ng buhay natin, ang lahat ng tayo ay nagiging emosyonal. At pagka tayo ay naging emosyonal, talaga namang tayo ay natatalo, bumabagsak, at minsan ay nasasaraduhan ang ating maayos na pag-iisip. Natatalo tayo ng ating pagiging emosyonal. Kaya mga kapatid, lagi nating pinapaalala, doon pa lang sa aklat ng kawikaan na pag ikaw ay emosyonal, malimit tayo ay nawawala ng wastong pag-iisip. Ang sabi nga ni Pastor Claude, kung emosyonal ka, ay bobo ka o mahina ka. Well, minsan kasi, hindi natin maipaliwanag, hindi natin
madaling dalahin or unawain. Kasi pag tayo ay naging emotional, ay talaga namang tayo ay nahihirapang magdesisyon. Okay, bisita po natin at ngayon lang naka-join si Pastor Eliezer Santillan. Siya po ay isa sa mga pastor ni Pastor Dennis doon sa All for Jesus sa Quezon City. Kaklase ko po ito sa kabata klase si Eliezer sa church planting sa Talisay. Okay. Ang talata ay nagsasalita din sa pangako ng lingkod sa katarungan at katotohanan. Makikita natin dito sa talatang 2 o talatang 3 na tinutukoy dito yung karaniwan o normal na katangian ng isang tao. Bilang tao na andun yung tayo emosyonal, madaling bumagsak, meron tayong limitasyon. Minsan kahit isipin natin na tayo napakatalino, napakagaling natin, pero sa likod ng lahat ng mga ipinapakita nating katatagan, katibayan ng loob, ang loob ng puso natin ay talaga namang umiiyak o nabibigatan. Malimit kong nararanasan na pag nagpipreach ka, pag nagpipreach tayo, nagtuturo, kagaya nitong oras na ito ng pagtuturo, pinipilit natin at sinasagawa natin ang tamang pamamaraan, tamang sistema at paninindigan para maituro natin ng wasto at maayos ang salita ng Panginoon. Pero maraming pagkakataon na hindi natin eksaktong alam ano ba yung nasa loob ng nagtuturo. Siya ba ay may maayos na emosyon, may mabigat bang dinadala, o may mga sitwasyon na mabibigat. Ano po? Pero ang dapat nating makita dito, yung katatagan sa paglilingkod sa Panginoon, yung misyon, yung pagtupad sa gawain. Kasi bilang lingkod ng Panginoon, hindi natin dapat na unahin yung pansariling kapakinabangan o yung pansariling damdamin. Dapat ang mangibabaw, ano ba yung layunin ng Diyos? Bakit ka ba nandito? Bakit ka ba itinalaga ng Panginoon sa isang gawain? Napaka-importante na iyan ang maging prioridad natin sa ating buhay. Ang pariralang ilalabas niya ang paghatol sa katotohanan. Ito'y nagbibigay diin sa kanyang tungkulin bilang tagapaghatid ng katarungan. Tinitiyak na ang katotohanan ay mananaig at ang katuwiran ay itinataguyod. Mabigat man ang katotohanan, masakit man o kung anumang sakit ang nararamdaman ng lingkod, kinakailangang manatili yung paghatol sa katotohanan. Kinakailangang manatili yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kinakailangang magampanan yung eksaktong laman ng paglilingkod o ng ministeryo. Ang aspetong ito ng talata ay binibigyang diin ang balansing katangian ng ministeryo ng lingkod na pinagsasama ang awa at pakikiramay sa isang hindi natitinag na pangako sa katotohanan at katarungan. Ang mga tema ng habag, mercy, awa, compassion, katarungan or justice at katuwiran or righteousness ay sentro sa mensahe ng talatang ito. Naghahatid ito ng mensahe ng pag-asa at kaaliwan sa mga mahihina at inaapi na tinitiyak sa kanila na hindi sila itataboy o malilimutan, hindi sila mababaliwala. Ito rin ay nagsisilbing paalala sa misyon ng pagtubos ng lingkod na nagbibigay diin sa kanyang tungkulin bilang isang tagapagligtas at pinagmumulan ng lakas para sa mga nangangailangan. Well, karagdagan na paalala dito, ang dahilan ng talatang ito ay upang ipaunawa sa mga tao na pwedeng makaranas ng kabigatan sa kanilang buhay na mayroong isang lingkod, ang Panginoong Hesus, na nakakaunawa sa atin, na nakakaalala sa ating mga kahirapan at alam niya yung ating damdamin, alam niya yung ating pinagdaraanan at alam na alam ng Diyos kung paano natin ito malalampasan. Ang tangi lang natin dapat gawin ay dumulog sa Kanya, ipagkatiwala sa Kanya. Mga kapatid, nakasama kong nakikinig sa pag-aaral na ito, meron ka bang bahagi ng buhay mo na ikaw ay nabibigatan, ikaw ay nahihirapan? Wala kang ibang pwedeng gawin kung hindi idulog sa Panginoon ang mga bagay na ito. Huwag mong pilitin na mabigyan ng solusyon ang isang bagay na hindi mo naman makakaya.
Kaya nga tayo naging tagasunod ni Kristo ng Panginoong Hesus para makita natin na mayroong isang Diyos na mamahal sa atin at mamalasakit. At yan ang binabanggit itong responsibility. Paborito ni Pastor Claude, yung I think 2 Peter chapter 5 verse 7 ba yan? Yung nagmamalasakit sa atin ang Panginoon. And then dun sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, hindi ko to malilimutan ang verse na ito. Ang sabi doon, okay, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Yan. Okay, ang sabi dito, ganito ang kanyang sagot. Okay, sabi ni Pablo sa verse 8, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ang kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Medyo naputol yata ang connection namin, no? Ang sinasabi ko dito, sinasabi ng kasulatan dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kung mga panahon na tayo'y nanghihina o nabibigatan, makakaasa tayo na tayo ay palalakasin ng Panginoong Hesus. At ito yung binabanggit dito sa talatang ito na ministeryo ng lingkod ng Diyos. Ayan, salamat Pastor Claude. 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety to Him because He cares for you. Ang Diyos natin ay nagmamalasakit sa atin. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo'y mapariwara. At yan ang binabanggit dito sa talatang 3. Sa konteksto ng aklat ni Isaiah, ang talatang ito ay bahagi ng isang mas malaking propesiya. Propesiyang sipi na nanghuhula sa pagdating ng lingkod ng Panginoon, na kadalasang nauunawaan sa isang figura. Sa buong aklat, binibigyan din ni Propeta Isaiah ang katapatan ng Diyos sa kanyang bayan, kahit nasa harap ng kanilang kasalanan at paghihimagsik. Ang lingkod ay ipinakita bilang sagisag ng habag at awa ng Diyos na ipinadala upang iligtas at tubusin ang mga tao. Ang talatang ito ay isang pagpapakita ng magiging pamamaraan ng ministeryo ng Panginoong Hesus. Yung kanyang ministerial strategy or ministerial process. Sa bagong tipan, inilarawan si Jesus bilang pagtupad sa tungkulin ng lingkod ng Panginoon na nagpapakita ng habag at awa sa mahihina at inaapi para sa mga Kristiyano. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala ng pagmamahal at pag-aalaga ni Jesus sa mga nangangailangan at ang kanyang hindi natitinag na pangako sa katarungan at katuwiran. Sa Jeremiah chapter 31 verse 25, ito ang sinasabi, bibigyan ko ng inumin ang nauuhaw at bubusugin ang nanlulupaypay dahil sa matinding gutom. For I have satiated the weary soul, I have replenished every sorrowful soul. Napakasarap basahin, napakasarap pakinggan ito. Ikaw ba'y nauuhaw? Ikaw ay nanlulupaypay, ikaw'y nakakaranas ng matinding gutom. Bubusugin tayo at bibigyan tayo ng Panginoong Hesus o ng Panginoong Diyos ng ating pangangailangan. Kapatid, ano ang nararanasan mong kabigatan sa buhay mo ngayon? Ano ang mabigat sa loob mo? Ano ang nilalaman ng puso't isipan mo na minsan ay hindi mo maunawaan, na minsan ay nabibigatan ka o nagiging hadlang para makapagpatuloy ka sa paglilingkod mo sa Panginoon o ipagpatuloy ang iyong buhay? Wala tayong ibang pwedeng gawin kung hindi idulog sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Ang pananalangin ay isang napakabisa, napakagandang sistema ng buhay natin na makakatulong. At ito yung pamamaraan para tayo makipag-usap sa Diyos. Minsan lamang ang nakakalungkot, ang pananalangin ang most neglected part ng ating buhay.
napapabayaan natin. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Ano po? So, nakakalungkot ang buhay na mayroon tayo pag hindi natin ito nagagampanan. Sa pangkalahatan ng talatang ito ay isang makapangyarihan at nakakapukaw na talata na naghahatid ng mensahe ng pag-asa, kaaliwan at pagtubos. Ito'y nagsasalita sa pagiging mahabagin at maawain ng lingkod ng Panginoon na nagbibigay diin sa kanyang tungkulin bilang pinagmumula ng lakas at suporta para sa mga mahihina, the vulnerables. Itinatampok din nito ang kaniyang pangako sa katarungan at katotohanan na binibigyang diin ang balansing katangian ng kanyang ministeryo. Again, nagpapakita ang talatang ito ng gawain ng Panginoong Hesus o nung sugo, nung lingkod ng Panginoong Diyos. Ito yung magiging ministeryo niya. Sa panahon na naisulat ang aklat na ito ni Isaiah, hindi pa nangyayari. Hindi pa ipinapanganak bilang tao ang Panginoong Hesus, pero ito ay mangyayari. So kaya nga ito ay propesiya pa lamang. Pero syempre, alam natin na ang lahat na ito ay nagkaroon ng kaganapan sa panahon ng bagong tipan. At kanina nga doon sa isang talakayan dito, I think napag-usapan natin yung pagsilang ni Jesus Christ at ihinanda ni Juan Bautista ang kanyang daraanan. At yun ang katuparan ng propesiya na binabanggit natin dito. Okay. Sa talatang 4, ang sabi dito, hindi siya mawawalan ng pag-asa o masisiraan ng loob hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Ang malalayong lupain ay buong pananabik na naghihintay sa kaniyang mga turo. Hindi siya mawawalan ng pag-asa o masisiraan ng loob. There will be an everlasting hope. Yan. Inilalarawan ang hindi natitinag na pangako at katatagan ng lingkod ng Panginoon na kadalasang binibigyang kahulugan bilang isang hula tungkol sa Panginoong Hesus or Mesiyas. Binibigyang diin ito na ang lingkod ay hindi manghihina, mapapagod o manghina sa kanyang misyon na magtatag ng katarungan at katotohanan. So, pinapakita dito na yung mga nabanggit natin kaninang ministeryo o gawain ng Mesiyas, ng lingkod, ay gagawin niya ano man ang sitwasyon. Hindi siya manghihina, hindi siya mapapagod, hindi siya mawawalan ng lakas ng loob. Sana lahat ng lingkod ng Panginoon ay may ganitong katangian. Ako minsan, maraming pagkakataon, ako'y nanghihina. Kung hindi dahil sa biyaya at gabay ng Panginoon, ay matagal na rin akong bumagsak sa paglilingkod sa Kanya. Pero yun, napakayaman ng Kaniyang pag-ibig, ng Kaniyang pagmamalasakit at pagkalinga sa atin. Muli, binibigyang diin ito na ang lingkod ay hindi manghihina, hindi mapapagod, o patuloy siyang magiging matatag. Ayan, salamat Brother Edgar, Psalms 23. Okay, the Lord is my shepherd. Patuloy siyang magiging matatag at maghahayag ng katarungan. Itinatampok ng talatang ito ang katatagan at determinasyon ng lingkod na tapusin ang kanyang gawain. Hindi niya hahayaan na hindi matapos ang kanyang gawain. Na nagbibigay ng halimbawa para sa mga mananampalataya na magtiyaga sa kanilang sariling pananampalataya. Magtiyaga, panghawakan natin ang pananampalataya na mayroon tayo. Ilang taon na ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Ilang taon na ba tayong nananampalataya? Sana hindi magkaroon ng sitwasyon na tayo susuko o tayo ay bibigay. Minsan maraming pagkakataon na banggit ko yan sa mga tao dito na gusto ko nang umalis, gusto ko nang huminto, pero alam niyo na hindi pinapayagan ng Panginoon kasi hindi hahayaan ng Panginoon na matapos ang ating paglilingkod sa Kanya. At tatapusin niya ito hanggang sa dulo ng panahon na ihinanda niya para sa atin individually. Si Pastor Nanding ay ilang buwan na lang at magre-retiro na. Well done ang sasabihin ng Panginoon sa haba ng panahon na naglilingkod siya sa Panginoong Diyos. Muli, ang talata ay nagsisimula sa pagpapatibay na ang lingkod ay hindi mabibigo o panghihinaan ng loob.
Ito'y nagsasalita sa hindi matitinag na determinasyon at lakas ng lingkod habang isinasagawa niya ang kaniyang misyon. Ang determinasyong ito ay mahalaga sa tagumpay ng kaniyang misyon dahil nahaharap siya sa mga hamon at hadlang sa kaniyang paglalakbay. Ang katangiang ito ng determinasyon ay sumasalamin din sa sukdulang tagumpay ng layunin ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod. Ano ba yung purpose mo sa buhay? Nagagampanan mo ba yung layunin ng Diyos sa iyo? Pagka ba ikaw ay umakyat sa langit at nagsulit sa Panginoon, masasabi mo ba na ito yung mission mo, ginawa mo ng ayos? Tutugunin ka ba ng Panginoong Jesus o Panginoong Diyos ng, "Well done, my good and faithful servant"? Ayan. So, nawa ay ganon. Ayan. So, muli, ang Panginoong, ang lingkod na ito ay hindi mabibigo. Siguradong magtatagumpay. At dahil ang Panginoong Hesus, ang lingkod, ay hindi mabibigo, tayong mga tagasunod niya ay hindi rin mabibigo. Meron tayong lakas. His grace is sufficient for us. Hindi tayo dapat manghina. Hindi tayo dapat masiraan ng loob. Pinatitibay nito ang ideya ng hindi natitinag na pagpapasya ng lingkod. Hindi siya masisira o mahahadlangan ng pagsalungat o pag-urong. Anumang kabiguan ang maranasan, magpapahinga ng konti pero muling tatayo, muling babangon at magtutuloy-tuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ang katangian ng alipin ay ipinapahayag ng talatang ito bilang isang taong may panloob na lakas at malinaw na layunin. May panloob na lakas, internal power, yung banal na spirito, at malinaw na layunin. Napakalinaw ng purpose niya sa kaniyang buhay. Minsan ito nakakalungkot sa mga kasamang manggagawa at pastor. Sige nang sige, gawa ng gawa, pero hindi alam po anong layunin ng Diyos sa kanyang buhay at bakit siya gumagawa ng mga bagay na ito. Ikaw kapatid, kayong nakikinig dito, alam mo na ba yung layunin ng Diyos sa buhay mo? Naging malinaw ba ito sa inyo? Paano ba tayo lumalakad sa pang-araw-araw nating pananampalataya? Tumutugon ba tayo sa kalooban o doon sa layunin ng Diyos sa ating mga buhay? Muli, ito'y may kaugnayan sa ating pananampalataya at sa pagsunod sa pagkatawag sa atin ng Panginoong Diyos. Ang talata, pagkatapos ay nagpatuloy upang sabihin ang misyon ng lingkod na magtakda ng paghatol sa lupa. Ito'y nagpapahiwatig na ang lingkod ay magtatatag ng katarungan at katuwiran sa mundo. Ang misyong ito ay naaayon sa mas malawak na mga tema ng panlipunang katarungan o katuwiran na laganap sa buong aklat ng Isaias. Ang lingkod ay may tungkuling magdulot ng isang mundo kung saan ang katarungan ay nananaig at ang inaapi ay binibigyang katarungan. So makita natin ito, ang katarungan ay nananaig, justice will prevail, at ang inaapi ay binibigyang katarungan. Okay, karagdagan pa, binabanggit sa talata na ang malalayong lupain ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Maghihintay sa kanyang mga turo. Anywhere in the world or in the universe. Ito ay nagpapahiwatig na ang mensahe at misyon ng lingkod ng Diyos ay lalampas sa hangganan ng Israel hanggang sa malalayong lupain. Ito ay nagpapahiwatig na ang kanyang mensahe ay hindi limitado sa isang tiyak na geographical location. Sa panahon ng lumang tipan, nakafocus lang ito sa Israel o particularly sa Judah o sa Jerusalem. Subalit pagdating ng bagong tipan, sa panahon ni Jesus Christ, again, nasa Israel pa rin nakafocus. Pero nung simula sa Book of Acts, nang umakyat na sa langit ang Panginoong Hesus, nabuksan na yung missionary area. At kaya yung mga apostol ay pumunta sa iba't ibang lugar. At ating alam yung iba't ibang missionary journey ni Apostle Paul at yung iba't iba pang mga apostol. Kaya lumawak ang iglesia, lumawak ang iba't ibang simbahan hanggang sa makarating sa ating kasalukuyang kapanahunan. Well, pwedeng tumuko ito sa sinasabi nating omnipresence. Dahil sa panahon natin ngayon, ang presensya ng Diyos ay makikita o matatagpuan sa iba't ibang lugar. O maaari rin naman na ang dulong paglalapat or the ultimate application of this verse ay tumutukoy doon sa paglawak ng pangangalaga
sa mga tao dahil sa pagkakaroon ng mga ibang lingkod na susunod sa kanya. Nung panahon ng bagong tipan, sa panahon ni Jesus Christ, siya lamang ang nagbabahagi ng ebanghelyo o ng kaligtasan. Nung nawala na siya sa lupa, maraming apostol, yung 12 plus yung mga naging tagasunod nito, ay naghayag din ng ebanghelyo, mas lumawak. Nung nawala na ang mga apostol, nagkaroon ng problema, pero dumating ang mga pastor na lalong lumawak. Kaya minsan po, pag nawawala ang isang leader ng isang iglesia, pag nawawala ang pastor, lalong maraming tao na nahahamon na maglingkod. Kasi tatandaan po natin yung numerical logic, no? Yung pastor, isa lang. Pag nawala ang pastor, maraming susunod na maglilingkod. Kaya, kung kalooban ng Panginoon, ay okay lang sa akin na mawala na ako sa church. Kasi, kung sa ganoong konsepto, marami namang susunod na maglilingkod. Mas magiging pabor sa ministeryo at gawain ng Panginoon. Sabi sa John, chapter 14, verse 12, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Panginoon. Well, ang talatang ito ay naglalarawan na ang mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay gagawa ng mga gawain katulad ng kanyang ginawa at mas higit pa sa kanyang mga nagawa. Sapagkat siya ay aalis na pupunta sa Ama. Ang Panginoong Hesus, iisa lang siya. Bagamat makapangyarihan siya, kaya niyang gawin lahat. Pero yung sumunod sa kanya ay 12, 13 or higit pang bilang ng apostol. 72 yung kanyang sinasabi doon na followers. Lahat yan ay naglingkod sa Panginoon. Kaya lumawak ng lumawak, kumalat ang gawain ng paglilingkod. Hanggang sa nakaabot ang ebanghelyo sa lahat ng panig ng mundo. So, ito po ay napakagandang mensahe, napakagandang basihan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Muli ay yung kalooban ng Panginoon sa ating mga paglilingkod. Ang pangkalahatang binibigyan diin pa ng talatang ito ay sumasalamin sa mga katangian ng katapatan at katatagan na ipinakita ng katangian ng Diyos. Ang misyon ng lingkod na magtatag ng katarungan at katuwiran ay naaayon sa mga pangunahing halaga ng kaharian ng Diyos. Karagdagan pa ang pagsasama ng mga pulo na naghihintay para sa kanyang batas ay nagsasalita sa pangkalahatang saklaw ng plano at pagtubos ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Dahil natutunan natin sa bagong tipan na hindi lamang sa Israel ihinanda ng Diyos ang langit o ang kaligtasan. Bagamat yung may tinatawag kasi tayong dispensations of time, sa panahon ng lumang tipan at the early part ng New Testament, puro Israel ang pinag-uusapan. Pero pagdating ng Book of Acts, particularly from chapter 9, yung Acts chapter 9, yung na-preach ni Pastor Dennis kamakailan, ay nabuksan ang lugar ng mga hintil sa pamamagitan ni Apostol Pablo. At sa mga sumunod pang panahon, lumawak ang gawain. Imagine kung hindi nabuksan ang gawain ng Panginoon sa mga hintil, hindi tayo kasama dyan. At ito'y patuloy na nangyayari. Ito ang misyon ng Panginoong Hesus, ng lingkod na binabanggit simula pa lang sa verse 1. At ito ang misyon nating lahat. Ito ang misyon nating mga pastor, ito ang misyon nating mga mananampalataya. Tayong lahat ay gagawa sa hardin ng Panginoon. Each one, disciple one. Yan ang ating proseso. Sino Pastor Eliser, Pastor Dennis, yan ay may tinatawag silang street evangelism. Makikita nyo sa Facebook, talagang very bold ang mga kapatid na yan at nagpipreach sa mga kalye, sa mga palengke. Pero sigurado ako na hindi sila nang hihingi ng love offering pagkatapos nilang mag-preach. Si Pastor Eliser ay misyonero din at nagsisimula ng simbahan doon sa Lupi, Camarines Sur. Yan, yung lugar kung saan ako galing din, na marami tayong mga kaibigang pogi. Yan. Okay. So, well, ang ating pag-aaral sa gabing ito ay nagpapakita ng ministeryo ng lingkod o ministeryo ng Panginoong Hesus. At ipinapakita doon yung kakayahan, kagalingan at pamamaraan ng paglilingkod ng Panginoong Hesus. Now, bilang tayo bilang mga lingkod ng Diyos, lingkod at tagasunod ng Panginoong Hesus,
nararapat lamang nagayahin natin siya. Gawin din natin ang gawain ng ministeryo na kaniyang naging gawain dito sa lupa at naging halimbawa para sa ating lahat. Tayong lahat ay sumunod sa kanyang halimbawa, magbahagi tayo ng kaligtasan sa mga tao na ating kakilala. So, dito sa Touching Lives, meron akong hiningi sa inyong mga pangalan, nawain na ipapanalangin natin ang mga taong ito. At syempre, ipanalangin din natin ang ating mga sarili na bigyan ng kalakasan, bigyan ng karunungan ng Panginoon para patuloy tayong makapaglingkod sa Kanya. Well, maraming salamat uli mga kapatid. Hanggang dyan lang ang talakayan natin sa gabing ito. Kung meron kayong mga karagdagang karunungan, mga katanungan, pwede ninyong ibahagi at itanong dito sa ating, mag-comment lang po sa video o pwede ninyo akong i-chat directly, privately o pwede rin sa ating sa Touching Lives Christian Church para madagdagan pa ang ating kaalaman. Inaasahan ng Panginoong Diyos ng bawat isa sa atin na nakikinig dito o natuto, nakarinig ng kanyang salita, ng kanyang halimbawa, ay kikilos, gagawa, maglilingkod sa Kanya, gagawin ang kaparehong ministeryo na ginawa ng lingkod ng Diyos ang Panginoong Hesus. Okay, tayo po'y magwakas sa pamamagitan ng panalangin. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat po muli sa katatapos naming pag-aaral. Salamat sa mga anak mo, sa mga lingkod mo, Panginoon, na nakasama namin sa gawain po ito, sa gabing ito. Salamat sa buhay nila. Ama, patuloy mo silang empower. Patuloy mo silang palakasin at bigyan ng kagalingan, ng karunungan na nagmumula sa iyo. Patuloy na magpagamit sa iyo at maging tagapaghayag ng iyong mensahe. Patuloy na makita ng bawat isa sa amin ang halimbawa ng Panginoong Hesus na kung saan naglingkod, nagmalasakit sa mga tao. Hindi nang hina, sa halip ay patuloy na gumawa after the last minute of his life. Salamat po, dakilang Diyos. Akin po, Ama, amin po pinagkakatiwala sa iyo ang buong buhay ng bawat isa. Samahan po kami at gabayan at pangunahan, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po muli mga kapatid sa ating pag-aaral sa inyong pagsama. Patuloy po tayo maglingkod sa Panginoon. Ingat po ang lahat, malakas pa ang bagyo, may paparating pang bagyo. Actually, wala pang bagyo. Ano ba tawag doon? Habagat pa lang. Pero meron pong paparating si Commander Dante. Ayan. Dante lang po ang pangalan daw ng paparating na bagyo. Ayan, so mahaba-haba pa ang panahon ng pag-stay sa mga bahay. Ingat po lagi, maghanda ng sapat na pagkain, ilaw, i-charge ang mga gadget para magamit habang baka mawala ng kuryente o kung ano pa. Okay, magandang gabi po mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone.